among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. This is the third night of our Advent recollection. A short recap. Father Mario shared about communion, and Father Benny shared about participation. Some of the points Father Mario have said, sabi niya, communion is about the household of God. Communion is about the household of God. When he says the household of God, communion means we are the family of God. We are not just an institution. We are a family of God. For being different is a gift. For you have enriched me. Ano po? Mahalaga yun, ano po? For you being different is a gift. And you have enriched me. That is the essence of communion. And being a family, we should be welcoming. We should be welcoming. Just to add, sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, if you are too busy judging others, you will have no time to love them. If you are too busy judging others, you will have no time to love them. And one of the most important things that Father Mario have said, communion without a heart is nothing. Communion without a heart is nothing. Magandang kunin yung sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, the 1 Corinthians 13. You can all do things, do magnificent things. But if you don't have love, then you are just a gong that clash. Ano po? Isa ka lang batingaw na tumutunog. Ano naman po ang sabi ni Father Benny Tuason about participation? Sabi niya, like human, we have so many parts, and every part has an important part to play. Maraming bahagi ang katawan, ngunit ang bawat bahagi ay may mahalagang, sabi nga, kinalalagyan at ginaganapan. Ano po? Nung kinukwento ito ni Father Benny, naalala ko yung kwento tungkol do sa pagalingan ng bahagi ng katawan. Ano po? Sabi ng mata, kung walang mata, madadapa ang katawang ito. Ano po? Ano ba ang pinakamahalagang parte ng katawan? Kung walang mata, madadapa ito. Sabi naman ng bibig, kung hindi ko ibubukas ang aking bibig at hindi kayo kakain, manghihina kayo kahit may mata ka. Maduduling ka dahil ikaw ay gutom. Tama rin, ano po? Tama rin. Sabi naman ng kamay, kung hindi ko isusubo ang pagkain sa iyo, ay kahit may mata ka, may bibig ka, magugutom ka. Pag-usapan na lang natin yung walang halaga. Madaling pag-usapan yung sinong importante. Sinong walang halaga? Tinuro nila lahat ang puwet. Ang puwet ang walang halaga sa lahat. Nakakahiya. Kaya nga tinatakpan niya kasi nakakahiya eh. Di po ba? Meron ba sa inyo naglalakad na labas ang puwet? Wala. Kasi nahihiya tayong kita ang puwet eh. Di po ba? No? Nilait-lait nila ang puwet. Sumimangot ang puwet. Kain sila ng kain, hindi nangiti ang puwet. Ano po? 3 araw na hindi nangiti ang puwet, ang mata ay nagsimulang maduling. Di po ba? No? Kasi hindi lumalabas yung kinakain eh. Di po ba? Hindi na ngayon makasubo ang bibig. Kasi ayaw ko na. Ayaw lumabas ng aking mga kinakain. Eh, sabi ng kamay, o nga, nanghihina na ako.
ay wala sila magawa kundi, lambingin ang puwet. Puwet, ngumiti ko na. Sabi ng puwet, ako ay walang halaga. Kaya wag nyo nang isipin na nandito ako. Oh, grabe na. Walang halaga. Pero alam nilang mahalaga palang puwet. Ano pa? Natandaan ko yung dati naming Monsignor. Hindi ko nasasabihin ang pangalan. Kasi obispo na ngayon eh. Ano po? Pumutok ang appendicitis. Pumutok. Kaya nung dumating sa hospital, critical na kagad. Bakit? Nalaso na ang katawan eh. Binuksan ang tiyan. Ang laki ng pagkaka-operang ganyan. Bakit? Nilabas lahat yung bituka. Hinugasan. Pag ikaw ay inooperahan, ano unang requirement? Dapat ikaw ay umutot. Pag kayo inooperahan, ang una niyong gagawin ay dapat kayo umutot. Pag hindi kayo makautot, ibig sabihin hindi kayo maayos. Ay ayaw ngumiti ang puwet ng Monsignor. Ano po? Ayaw. Unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, sabi ng doktor, ipagdasal po natin na si Monsignor ay umutot na kasi pag hindi pa po siya umutot, bubuksan uli ang tiyan. Ganito kami. Nagmimisa kami. Prayers of the faithful. Bahagi sa panalangin, nawa po Panginoon, makautot na si Monsignor. Di ba? Mahalaga yun. Mahalaga yun. Ang masaya't malungkot na kwento ay umutot si Monsignor sa ikalimang araw. At yun na yung araw na bubuksan. Umutot. Ang baho na. Ang baho. Pati yung ibang laman ng ICU, sabi daw ng mga may sakit, ang baho. Sabi ng doktor, yan ang pinakamabahong gusto ko maamoy. Ano po? Hindi lahat ng mabaho masama. Ano po? Huwag niyong pagtatampuhin ang inyong mga puwit. Ano po? Mahalaga ang bawat bahagi ng katawan. Ano sabi ni Father Benny? Ay, maganda ito kahapon. Bato-bato sa langit. Ang ganda nito. Kinumpare niyang ministry versus job. Yung mga naglilingkod sa simbahan o nagtatrabaho lang. Ikaw ba'y naglilingkod o nagtatrabaho? Sabi niya, if you are doing what you are doing because no one is doing it, then it is not a ministry, but a job. Sabi, bakit walang nangongolekta? Ako na lang. So, hindi yan ministry. Job daw yun. Job. Ano po? Sabi niya. Ano po? When you stop because you're being criticized or no one affirms you, then you are doing a job, not a ministry. Pag kayo ay nagsiserve lang dahil pinupuri kayo, at pagka hindi na pinupuri, bigla na kayo hindi nagsiserve, ay, nagtatrabaho ka lang. Ano po? Ano pa? Pag nagsiserve ka lang dahil stable ka na, ay hindi yan ministry. Job yan. Mag-serve ka naman. Ay, saka na po, Father, pag maayos na ang trabaho ko, pagbalik mo, hindi ka talaga nagsiserve. Trabaho yan. Ano pa sabi niya? When you are not excited in doing what you're doing, ay, job yan. Pag ministry, excited ka palagi. Ano po? If you focus more on success rather than faithfulness, job daw yan, not ministry. Pero itong pinakamaganda niya sinabi. Ano yon? In the feeding of the 5,000 or in the feeding of Jesus, it's always being mentioned that the leftover is being collected. The leftover is being collected. Bakit? Yung tira-tira pagkamisan, iniiwan na yon, no? Iniiwan na. Pero kinukolekta ng Diyos. At sabi
Sabi daw ni Bishop Ambo David, sabi daw, hindi tungkol sa tinapay yung leftover. Sila yung mga tira-tira sa simbahan. At sila yung ginagather ng Diyos pagdating ng araw. Pagdating ng araw. Magandang pagtuunan ng pansin yun. Ano? Yung natira ka. Kasi pagkamisan, pag naglilingkod sa simbahan, matirang matibay eh. Matirang matibay, di po ba? Ano? Ha? Sabi nga ng mga seminarista, paggurin mo na kami, Father. Pakainin mo lang kami. Grabe. Ano po? Akala mo, ginugutom. Ano po? Pero may mga servant din ngayon. Ha? Gusto nila, palagi silang pinapakain. Ano po? So, hindi mo ngayon alam kung servant talaga sila. Ano? Ha? O street dwellers. Di ba? Hindi ko alam. Ano po? Tonight, we will talk about mission. Take note. Communion, participation, mission. Why are we talking about these three things in this Advent? Because communion, participation, and mission are the three pillars of synodality. The three pillars of synodality. My dear friends, my brothers and sisters, I want you to remember this, that communion is our spirituality. Communion is our spirituality. It is supposed to be our way of life. Ang ating pakikipag-ugnayan. Participation, ano po, is our way of life. Pakikibahagi. Pakikibahagi. Ano pa? Si Father Bay, nanghihimasok o nakikialam? Si Father po ba'y nanghihimasok o nakikialam? Father, huwag ka na makialam. Huwag ka na makialam sa politika. Huwag ka na makialam sa buhay namin mag-asawa. Ano pa? Mga minamahal na mga kapatid, tungkulin ni Father ang makialam, pero hindi tungkulin ni Father ang manghimasok. Magkaiba po yung nanghihimasok. Ano po? Ha? Magkaiba yun. Kung ano yung nakikita sa labas, dapat pakialaman. Di po ba, no? Pero yung nangyayari sa loob ng bahay, pinakailaman pa, panghihimasok na yun. Di po ba, no? So, ano sabi ng Santo Papa? Kung hindi mo kayang tumulong, huwag kang kokomento. Kung hindi mo kayang tumulong, huwag kang kokomento. Mahirap yung mahilig tayong magkomento. Pero pag tayo ay pinatulong, sasabihin natin, ay, wag na ako. Wag na ako. Ha? Mananabi ako, ha? Hindi naman dito sa Greenbelt, ano po? May mga simbahan, yung mga lay ministers, talagang ang tatanda na. Ha? Hindi ko alam kung taga saan kayo eh. Ano po? May mga simbahan, yung mga lay minister, ang tatanda na talaga, di ba? Parang requirement doon, matanda ka muna bago ka mag-lay minister, di ba ba? Ano? Mahirap yun. Bakit? Ang tagal dumating ni Kristo mula sa altar hanggang sa tao, di ba? Ano? Kasi 1-2. Di ba? Bakit kung kailan matanda na? Ha? Bakit kung kailan matanda na? Father, di ba nakikialam yan? Hindi. Tungkulin natin bilang isang Katoliko na makibahagi sa gawain ng simbahan. Ngayon, ano yung third pillar? Mission. Mission. Again, communion is our spirituality. Participation is our life. Mission is our character. Mission is our character. A church without a mission is not a real church.
Because we as a church, we are being defined by our missionary character. Anong mission mo? Mahirap yung prayer meeting ka lang ng prayer meeting. Di po ba? Anong mission nyo sa prayer meeting? Mahirap yung puro kayo, ang tawag natin doon? Rosaryo kayo ng rosaryo. Ano po? Anong mission? Dapat may mission, di po ba? Kung ano man ang ginagawa natin, dapat meron tayong hangarin na maabot. Ano ang mission? Di po ba? Meron tayong malaking programa sa Caritas, yung tinatawag na YSLEP, Young Servant Leaders, scholarship program. Ano po? Scholarship program. Lahat po ng koleksyon sa Misa de Gallo, ibig sabihin sa umaga. Ano po? Sa umaga, ay binibigay natin sa Caritas Manila to support the young scholars, ano po? Young servants leaders. Last year, ang Greenbelt po ay nakapagbigay more than 600,000. Ano pa? Yan ang mission. Nanggaling naman ako sa isang mahirap na parokya. Inaamin ko. Looking forward kami sa Pasko. Bakit? Yun lang nakakabawi sa koleksyon eh. Di ba ba? Doon lang nakakabawi eh. Aminin natin. Di ba? Kasi talagang nakasanayan na ng mga maraming nagsisimba. Talagang pag binuksan ng wallet, hinahanap talaga ang barya eh. Hindi po ba? Hinahanap talaga ang barya. Kaya maganda yung 500 ginawang coins, di ba? Ay, nako. Nakita niyo na ba yun? 500 coins. Pinagdasal ko yun. Sana masama sa mga coins, no? At yun ang may hulog ninyo. Di ba ba? Ay, ang gandang bilangin nun. Ay, 500. Di ba? Nakakahiyaman sabihin, di po ba? Kaya nga meron tayong Stars of Grace. Hindi lang yan dekorasyon. Ang bawat star ay isang donation para sa Love a Parish program. Tinutulungan po ng Greenbelt ay 475 poor parishes and institution. Abonado kami. Ang hirap ma-assign sa Greenbelt. Kailangan mo mag-raise ng 1.1 million a month for the apostolate. A month. Inuulit ko, a month. Para lang sa apostolate. Diba? Kulang na lang, tumanggap ako ng labada dito. Buti na lang, merong... Yan, pandagdag yan sa aming Love a Parish program. Nilalagay pa talaga yung pangalan na nag-donate. Kung mas malaking parol, mas malaking bigay. Diba, Kung mas malaking parol, mas malaking bigay. Pero kung maglalagay, nire-raise namin 2.2 million, para sa parol. Pero pag sinabi mo, Father, ako na lang lahat ang magbibigay ng 2.2 million, isasabit ko kayo dito. Inyo na. Talagang may malaking pangalan ninyo. Ganun, ganun talaga ang buhay. We have a mission. Madali ba yon? Hindi. Kasi kung madali, baka hindi mission. Di po ba, Kung madali ang ginagawa mo, baka hindi mission. Baka recreation. Di po ba, extracurricular activities. Mission is our character. But it's good to understand, as Stephen Covey have said, that we must begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Tinatanong mo, anong mission nyo? Ito po ang mission namin, Father.
Anong gusto mong maabot pagdating ng araw? Hindi lang yung meron kang ginagawa. Di po ba? Hindi lang yung meron kang ginagawa. Hindi mo pwedeng, anong ginagawa mo? Nagda-diet po ako. Anong gusto mong maabot? Wala. Ay, huwag kang mag-diet. Di ba? Wala ka palang gustong maabot. Ay, gusto ko bumaba ang timbang ko. Ang diet, hindi ibig sabihin, pumayat. Ang ibig sabihin ng diet, naging maayos ang iyong kinakain para ikaw ay maging malusog. Ano po? To make you healthy. To make you healthy. Mananabi uli ako ha. Ang hirap yung, kayo mga babae, palagi yung sinasa, Father, ang taba ko. Father, ang taba ko. Ano gusto niyo sabihin ko sa inyo? Kung sinasabi niyo sa akin ang taba, siyempre, pag mayroon ka nakakain, tumataba ka, di ba ba? No? Mahirap yung, ang dami mong kinakain, hindi ka tumataba. Magpatingin ka sa doktor, baka may cancer ka, di ba ba? No? Pero dahil may kinakain ka, tumataba ka, bahagi yun ng iyong kinakain, di ba ba? Pero Father, ang pangit ko. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Alam mo pala, di ba ba? No? Kailangan pa si Father magsabi, ang pangit mo. Di ba? Ano ko sabihin? Hindi porke mataba, pangit. Inuulit ko. Hindi porke mataba, pangit. Bakit? Pagpayat ba maganda agad? Sagutin mo yon. Pagpayat ba maganda agad? Hindi. Kaya, tumigil ka. Ano po? Begin with the end in mind. You must have a mission, and you must have something to achieve. You must have something to achieve. Hindi yung meron ka lang ginagawa. Dapat meron kang naaabot. Nakuha po ninyo? Pag sinabing, ang amin pong misyon ay mag-evangelize, ano gusto mong abot? Magkaroon ng conversion in faith. Kasi pwede kang evangelize, wala ka namang naabot. Sayang, nagpapagod lang kayo kung wala kayong naaabot. Di po ba, ano? Parang, bakit ka nag-aaral? Wala lang. Huwag ka lang mag-aaral. Di po ba, ano? Ano gusto mo? Para makatapos. Bakit para makatapos? Para pagdating ng araw, may trabaho kong makukuha. Nakuha po ninyo? There must be something at the end you want to achieve. Hindi yung may ginagawa lang. Hindi yung may ginagawa lang. Dapat merong naaabot. Ano po sinasabi? Ito, mahalaga ito. From the Gospel of Matthew 25:31 to 46. Kayo na magbasa. It is the last day where God will judge. He will separate the sheep from the goat. Sino yung sheep? Sila yung papapasokin sa langit. Sino yung goat? Sila yung itatapon sa impyerno. Anong ginawa ng sheep? Anong sabi ng Diyos? What you have done to the least of my brethren, you have done it to me. And what is that? You feed the hungry. You give drink to the thirsty. You clothe the naked. You welcome a stranger. You visit the sick. You visit those who are in prison, and you bury the dead. Hello? Hindi kayo makakapasok sa langit dahil kayo ay nagsimba. Malungkot yun, no? Hindi kayo makakapasok sa langit dahil kayo ay nagsimba. Begin with the end in mind. Have you feed the hungry? Have you given drink to the thirsty? Have you clothed the naked? Have you welcomed a stranger? Have you visited the sick? Have you visited those who are in prison? Have you buried the dead?
Malungkot kayo, no? Dahil mas masarap magsimba. Mas masarap magsimba. Yung iba nga, hindi naguhulog eh. Tabi-tabi, di po ba, Doon sa isang parokya, 3 misa sa umaga, hindi na alis. 5:30, 6:15, 7:15. Nag-almusal ka na, pag misa mo, sila pa rin. Sabi ko, ba't di ko kayo nauwi? Sabi ko, ang sagot sa akin wala pa pong gagawin sa bahay. Libangan? Di ba? Ang aga nyo nagising, di ba? Hindi mo maulit ang homily kasi sila na naman, di po ba? Kaya 3 homily, pinuputol-putol ko. Alam nga lang paulit-ulit. Doon sa isang parokya, mayroong may sayad eh. Pag inulit mo, sumisigaw, ay, inulit! Hindi mo alam ngayon kung may sayad yun kasi naintindihan niya, inulit mo yung homily, di ba ba? Mabuti pa sa sinihan. Bawat pasok may bayad. Sa simbahan, 3 upo mo, wala kang hulog, di ba ba? Di ba? Sabi nga nila, sabi ko dati kasi may 3 pagtulog lang sa misa. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Di ba? Pero natuklasan ko, mayroong pang-4 na pagtulog. Sabi ko, ano yung pang-4 na pagtulog? Di ko pa nadidiscuss. Mayroong Father. Tignan mo, Father. Ang alin? Yung pang-4 na pagtulog. Ano ang bahagi? Bahagi ng koleksyon. Pagdaan ng kolektor, tulog siya. Yan ang pang-4 na tulog. Ay, natutunan ko. Ang yumaong si Aling Kuring, hold-upper yun. Walang tulog-tulog doon. Aantayin ka nun. At pag nainip yun, susundutin ka. Hindi ka palagay mo. Tulog-tulog. O nga, Bakit nga ba yung iba ganon, no? Bakit nga ba yung iba ganon? Doon sa isang simbahan, nagulat ako. Sabi ko, ganito na ba dito? Yung mga upuan, may Gcash. Sabi ko, Father, ano ito? Para wala silang dahilan, na wala silang Grabe, naka-Gcash. Kasi dito, Father, mayayaman ang mga nagsisimba dito. Ang dala lang pera, pang-unang hulog. Kaya pag mayroon kang second collection, huwag mong aasahan na mayroon kang makukuha. Kaya, Gcash. Sobra naman. Huwag naman tayong ganon. Huwag naman tayong ganon. Again, my dear friends, my brothers and sisters, kailangan bang damitan mo lahat na nakahubad? Sabi ni Mother Teresa, isa lang. Kailangan mo bang pakainin lahat na nagugutom? Hindi, kahit isa lang. Kailangan mo bang painumin ang lahat ng nauuhaw? Kahit isa lang. Di ba? Kailangan mo bang tanggapin ang lahat ng estranghero? Kahit isa lang. Di ba? Oo nga, Father. Tinanggap ko yung aking manugang hanggang ngayon. Di pa nauwi. Di ba ba? Begin with the end in mind. When I say begin with the end in mind, you accept with humility that you will not be here forever. Begin with the end in mind. Ibig sabihin, tanggap natin, meron tayong katapusan. Hindi tayo habang panahon nandito. Hindi tayo habang panahon nandito. Hindi kayo habang panahon ganyan ang edad. Tatanda kayo. Kaya habang kaya nyo, gawin ninyo. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, matanda na kasi ako eh. Ano sabi ng Diyos? Maliit ka pa, tinawag na kita. Tinawag na kita. Sinabi ko na sa iyo kung anong aking hinihingi sapagkat nilikha kitang katangi-tangi.
Do not forget that. Nilikha kitang katangi-tangi. At ang bawat isa ay merong papel na ginagampanan. Sabi nga nung isa, kung totoo yung Diyos na yan, bakit meron tayong pandemic? Bakit hanggang ngayon may cancer? Bakit hanggang ngayon mayroong HIV? Bakit hanggang ngayon may sakit pang ganyan? Ano sagot daw ng Diyos? Nagpadala na ako ng maraming tao na makatutuklas ng gamot para sa mga sakit na yan. Ang malungkot na kwento, ilang beses na silang nilaglag ng sarili nilang magulang. Hello. Inuulit ko ang kwento. Nagrereklamo sila sa Diyos, bakit ang daming sakit? Bakit hanggang ngayon hindi nadidiscover ang gamot? Simple lang ang sagot ng Diyos. Nagpapadala ako ng mga tao makadidiscover ng gamot sa mga sakit na yan. Kaya lang ang kailang mga magulang, palagi silang nilalaglag. Naiisip ba yun ng mga magulang kung ano kinabukasan dapat ng anak na kanilang nilalaglag? Di po ba? Bagamat yun ay talagang pananampalataya sa pananampalataya. Kasi minsan, merong rabay na nagpunta sa seminaryo, at kung saan, tuwing makakakita siya ng bata, baw siya ng baw. Lahat binaba. Ang hirap maglakad na yung kasama mo, baw ng baw, di ba ba? Sa mga bata. Ay, yung pinuntahan namin parokya, factory ng bata eh. Kada kanto may bata. Tinanong ko talaga siya, why you keep bowing on children? Ang sagot niya sa akin, because you do not know, that child might be your president in the future. Tininan ko yung bata. Hindi. Malayo ang mukha, di po ba, no? Kasi talagang pananampalataya yun. Hindi nyo alam, hindi po ba, no? Hindi nyo alam. Kung naalala nyo yung kwento, na kung saan tinatanong ko yung bata sa squatter, Toy, anong gusto mo paglaki? Gusto ko maging doktor. Ay mahirap na mahirap lang sila. Ano sabi ng nanay? Gusto mo maging doktor? Kaya mo? Nilakihan ko talaga ang mata ng nanay, basag trip eh. Di po ba? Kasi kung gusto talaga ng Diyos na maging doktor ang bata, gagawa ng paraan ng Diyos para maging doktor ang bata. Tama po ba? Kaya lang ang nanay, paano ka magkakaroon ng katuparan sa iyong mga panalangin, sa iyong mga pangarap, kung nanay mo mismo, walang pangarap para sa iyo? Di po ba? Malayin natin na ang batang ito makadidiscover sa gamot sa mga sakit na kung saan kailangan ng gamot. Di po ba? No? Pero, ang magulang ang nagsasabing, kaya mo? Malungkot yun. Di ba? Sasabihin ng anak, gusto ko po magpare. Kaya mo? Di ba? Tapos, kung sino yung hindi nag-aaral, babaero, lasinggo, Father, kunin mo naman ang anak ko, pagparihin mo. Oh. Ano palagay mo sa simbahan? Rehabilitation center? Di ba? Sabi nga ni Father Benny kahapon, sabi niya, meron dang nagre-reklamo tungkol sa isang pari. Sabi, Father, bakit ang mga pari ganito, ganyan, ganyan? May natutunan ako sa kanya kahapon. Ang sagot daw sa kanya, doon sa mama, sabi niya, magpari kayo. Subukan mo nga magpari. Di po ba? Gusto ko maging doktor. Ano sagot ng nanay? Kaya mo? Pero natuwa ako sa sagot ng bata. Tingnan niya nanay niya. At sabi niya, opo, kaya ko. Kayo, kaya nyo? Hindi na ako nakabalik sa lugar na yon. Pero ang aking panalangin, sana naging doktor. Di pa ba, no? Ano sabi ko? You should not limit God by your own limitation. When God calls us to a mission,
He will empower us. Maliwanag yun. Nilalagnat ako ng hating gabi. Nahihiya ako manggising. Ako mismo nagpunta at bumili ng gamot sa Mercury tabi ng PGH. Paglabas mo, nakita mo yung isang babae nakahigado sa bangketa bago magsimula ang pandemic. Sabi ko, binaba ko talaga. Tinatanong ko, taga saan ka? Nagtutulog-tulugan kasi takot na matanong eh. Taga saan ka? Ate, taga saan ka? Napansin niya, hindi ako umaalis. Taga Samar po. O ano ginagawa mo dito? Hindi po ako makasakay sa barko. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Alas 12 na yon. Alas 12 na yon. Oh. Bumili ako ng gamot. Binili ko ng tinapay. Pagbalik ko, binigyan ko siya. Hanggang para sa bukas na. Oh. Pero hindi na ako nakatulog. Bakit? Ang sabi ng Diyos, maraming darating, pakainin mo. Ha? Kulang nga yung koleksyon para sa amin, pakakain ko pa sila. Hindi ba? Ay ganun eh, hindi po ba? O di nagsimula kami sa paunti-unti, feeding the street dwellers. 50. Mamaya 100 na. Mamaya 200 na. Mamaya 300 na. Pandemic yun. Walang koleksyon. But God provided. When God calls you to a mission, God will empower you. God will provide for you. So before you complain, you say yes. You say yes. Begin with the end in mind. There must be something God wants to do for you and through you. Please understand this. That Jesus was not born for the sake of Christmas. Jesus was not born for the sake of Christmas. Yes, we are celebrating Christmas because Jesus was born. Tama naman, hindi po ba? Kasi kung hindi pinanganak si Kristo, walang Pasko. Tama po ba? Jesus was not born for the sake of Christmas. Salvation was the purpose. What is the end in mind? Salvation. Hindi lang yung pinanganak. Para saan? Para may Pasko? Hindi. Sa huli ay may pagkaloob ng Diyos ang kaligtasan. Jesus was the fulfillment of the prophecy. From Isaiah 7:14, Isaiah prophesied that a pure young woman will give birth to the Son of God. Paano mangyayari yon? Yung ang Diyos ay maging tao, ang hirap nun. Di po ba? Yung ipapanganak siya, mas mahirap isipin yon. Ang kasunod na tanong ay, sino yon? Di po ba? Isaiah 9:6 prophesy that Jesus Christ will come as a baby. And Jesus is described by several names. So, hindi lang sinasabi na ang Diyos ay magkakatawan tao. Ang Diyos ay merong iba't ibang pangalan. At sabi kay Prophet Micah 5:2, he prophesies that Jesus will be born in Bethlehem. Ay, ano nangyayari? Nagiging mas specific. Di po ba? Hindi lang ipapanganak, sinabi na kung saan ipapanganak. There was a prophecy before the birth of Christ. Before the first Christmas, there was already a prophecy. But when Jesus was born, He came with a mission. He came with a mission
Ano daw ang mission statement ni Jesus? You look at the Gospel of St. Luke, chapter 4, verses 16 to 21. The mission of Jesus is in this Gospel. He came to Nazareth where he had grown up and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written. Listen, from verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year of acceptable to the Lord. That is the mission of Jesus. Hindi lang siya pinanganak. Meron siyang bit-bit na mission. Yun ang kanyang purpose. Yun ang kanyang purpose. And rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He said to them, "Today, this scripture passage is fulfilled in your hearing." Ibig sabihin, ginagawa ko na. Again, mission is our character. Begin with the end in mind. You must have a goal. You must have a plan. You must have a timetable. Hello? You must have a goal. Ang goal ko po, makapasok o makatapos ng pag-aaral. Paano mo yung gagawin? Ay, di mag-aaral ako. Kailan mo yan matatapos? Dapat may timetable. Di po ba, ano? Kung nung unang panahon, ang high school, 4 years lang. 4 years lang dapat, di po ba? No? Mahirap yung kinuha mong high school, 8 taon. Ano ba naman yan? High school pa lang, nagmamasteral ka na. Di ba? May timetable. Gusto ko pong mag-diet. Paano mo gagawin? Babawasan ko po ang kanin. That's the plan. Anong timetable mo? Dapat in 6 months, bumaba ng aking timbang. Naintindihan po ba ninyo? Na bawat mission, may goal, may plan, may timetable. Bakit? Hindi kayo habang panahon nandito. Ano? Si Jesus nga, 33 years lang eh. Ikaw, 80 ka na, di pa mo nagagawa, di po ba? No? Naintindihan po ba ninyo? Hindi tayo habang panahon dito. Ha? Hindi pwedeng magpapetik-petik si Father Dave. Bakit? 6 years lang ang taning ko dito. 6 years. Di ba? Sabi ng iba, ay, ang bilis naman. Sabi ng iba, ay, ang tagal. Depende yan. Di pa ba, na? Depende yan. Depende. But you must have a goal in mind. Habang nakikinig sana kayo sa akin, binubuksan ninyo ang inyong mga sarili, kung ano nga kaya ang mission ng Diyos para sa inyo. Do not forget, to whom much is given, much is required. To whom more is given, more is required. Hindi tayo pantay-pantay. Yung iba mahaba ang buhay, yung iba mas mahaba ang buhay. Hindi tayo pantay-pantay. Yung iba ito lang ang kinikita, yung iba mas malaki ang kinikita. Alam nga namang parehas lang ang bigay. Di po ba? Ha? Alam natin, kung sa jeep, hindi naman talaga pantay-pantay ang upo. Di po ba? Dapat yung mas malaki ang puwit, mas malaki ang bayad. Di po ba? No? Di po ba? Oh. Mga minamahal na mga kapatid,
Mahirap yung ang bilang per ulo di po ba? Ano? Kasi pag kumakain tayo, hindi naman per ulo ang bayad. Di ba? Kasi dapat pag kumakain, per tiyan. Kasi yung mas malaki ang tiyan, mas malaki ang kain nun. Di po ba? Ano? Nakakabawi ang eat all you can saan? Sa senior. Kasi konti na lang ang kain ng senior, di pa ba? No? Nakakabawi ang eat all you can sa matatanda. Nakakabawi ang eat all you can sa mga may sakit. Nakakabawi ang eat all you can sa mga payat. Di po ba? No? Kinakabahan ang eat all you can sa malalaki. Di pa ba? No? Sa mga bata. Di ba? Sabi ng mag-ama sa harapan ng eat all you can. 880. Tanong ng tatay sa anak, kaya ba natin ito? Sabi ng anak, bawi tayo dyan, bawi. Diba? Alam niya kung anong kanyang kapasidad, di po ba? No? Kaya kung hindi nyo na kaya, huwag na kayo mag-eat all you can. Lugi kayo, lugi. Ano po, lugi. Ano po? Again, my brothers and sisters, what is your mission? Ano sabi ko palagi? It is not enough that we do the right thing. We must do the right thing for the right reason. But our common mistake is not to commit sin, but doing the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Inuulit ko, ang ating pangkaraniwang pagkakamali ay hindi yung tayo nagkakasala. Ang pangkaraniwan nating pagkakamali ay ginagawa natin ang tama, pero hindi yan ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Pagkamisan po kasi ang ginagawa natin, yung madali lang. Yung madali lang. Di ba? Lord, gusto kong mag-serve. Sige, mag-serve ka. Maging parte ka ng greeters and collectors. Pero Lord, ang ganda ng boses ko. Yun ang gusto mo. Pero ang gusto ng Diyos, greeters ka. O di nandun ka sa music, ay, tanyag na tanyag ka. Pero hindi ka nakakatuwa sa Diyos. Bakit? Hindi yun ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Di ba? Baka kayo ay masaya sa inyong ginagawa na hindi po nyo na itatanong, yan ba ang pinagagawa sa inyo ng Diyos? Ay, malapit na kayo. Di po ba? Even Jesus has a purpose. Even Jesus has a purpose. Now, because Jesus was not simply born, that's why we have Christmas. Ano po ang challenge? To help you realize that Advent is bigger than Christmas. Advent is bigger than Christmas. When we say Advent is bigger than Christmas, ang sinasabi po dito, don't separate the crib from the cross. Do not separate the crib from the cross. Do not separate the baby Jesus from the man Jesus. Anong meron sila? Nung baby siya, nasa crib siya. Nung siya'y naging man, nabayubay siya sa krus. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. It is the same person. Do not separate the swaddling clothes and the garment being gambled by soldier. Huwag mo paghihiwalayin yun. Yung lampin na ibinalot at ang damit na pinagsugalan. Bakit? Parehas na pag-aari ng Diyos yun. Do not separate the coldness of the night in the scorching sun on the day of the crucifixion. Tama, malamig na malamig nung Pasko. Pero nung siya ay namatay, nabayubay sa krus,
sobrang init. Di po ba? Huwag mong paghihiwalayin yon. Do not separate the birth and the rebirth of Christ in the resurrection. Again, the coming was not just to be born, but that we will be saved. How did Jesus save us? It is after the resurrection. The truth. Kasi pwedeng mapako, tapos namatay na. End of the story. Hindi. Alam natin, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan nung siya'y nabayubay sa krus. Ngunit hindi natapos doon ang kwento. Siya'y muling nabuhay. At yun ang inaasahan nating lahat. Kasi kung walang muling pagkabuhay, ay, huwag na tayong magsimba. Di po ba? Wala na pala tayong pupuntahan. Kanino tayo dapat tumulad? Kanino tayo dapat tumulad? Tingnan natin ang kanyang ina. Na kung saan, ang sabi ng kanyang ina, "Behold, I am the handmaid of the Lord." Sino ka ba? Sino ka ba? Meron ka ba may pagmamalaki sa Diyos na ikaw ay tatanggi kapag ikaw ay inutusan? Meron ba? Meron ba kayong pwede pagmalaki kaya sasabihin nyo kay Lord, "Lord, huwag na ako, siya na lang. Ikaw ang gusto ko." Di ba? Ha? Ano sabi ni Maria? "Be it done to me according to your word." Wala siyang pinagmalaki. Ang bahagi ng ating misyon ay ano? Tanggapin natin na tayo ay isang lingkod ng Diyos. Ano ang pangatlo? That Mary pointed her finger to Jesus, saying, "Do whatever He tells you." Mission, again, my brothers and sisters, is our character. So, wag niyong sabihing bahagi kayo ng simbahan kung wala kayong misyon. Dapat meron. Di po ba, no? Ano yun? Ay dapat tinatanong mo. Tinatanong mo. Di ba? Mahalaga yun. Sino ngayong halimbawa? Walang iba kundi ang mahal na biren. When we think of our mission, think with the end in mind. Ano palagi ko po sinasabi? Ano po? Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Kasi madaling magbigay pag may sobra. Madaling magbigay. Alam po ninyo, pag kayo talaga hininga ng Diyos, God will provide even for the things you will give. Pero pag hindi kayo pinagbibigay, wala. Kaya ito karanasan ko, ano po? Karanasan ko. Ang alin? Yung bang pagkatapos mo ng misa dito dati, sabi nga ni Father John, sana matigil na yung mga scammer dyan sa Greenbelt. Sabi ka na naman mga scammer. Yung pagkatapos ng misa, mayroong lalapit sa'yo, "Father, tulungan mo naman ako, pambili lang ng gamot." Ha? Nalapitan na ba kayo? Ano? Huwag kayong maniwala sa kanila. Ano po? Hindi lahat sila nangangailangan. Kasi yung huling nanghingi, sabi ko, nung nanghihingi siya kasama, bakit niya ako nakilala? Tinatanong ko, sabi ka gano'n, "Ay, si Father." No, grabe. Alam niya kung sinong hinihinga niya. Sabi ko kagad, "Punta ko kayo sa chapel, sa office." Ang galing nila, nakarating kagad sila. Nakahingi kagad, nag-text kagad, "Father, paano to? Bigyan mo na lang." Ano. Tapos habang kami naglalakad, sabi ko, "Pambihira. Iyan yung nang biktima sa akin sa Gorete. Nakarating dito." Di ba? Galing.
may network, ano po. Yun yung taong humihingi sa akin na pamasahe papuntang Cavite. Ha? Magkano kailangan mo? 420, Father. Ha? Ang mahal naman ang pamasahe papuntang Cavite. 420? Di ba? Tapos, hindi na ako kinausap. Umiyak na siya sa tapat ni Padre Pio. Talagang hagulgol. Hagulgol si Kuya sa tapat ni Padre Pio. Oh. Tapos yung asawa na lang nakikipag-usap. Ay di, napabigay ako ng 500. Sabi nung staff ng Goretti, alam mo naman niloloko ka? Ba't ka naman nagbigay ng 500? Sabi ko, hindi naman dahil niloloko ako. Talent fee yun. Galing umiyak eh. Hindi po ba? Hindi ba? Kung wala talaga, ay di walang madudo. Kasi minsan, magaling ang Diyos eh. Minsan, pagkatapos ng misa, merong lumapit, Father, may sakit ang anak ko. Ito po ang kailangan. Magaling din. Gusto ko rin bigyan ng talent fee. Ano po? Pero pagbukas ng wallet ko, ang laman, 60. 60 lang. Nakita niya, laman ng wallet ko, 60. Di, binigay ko sa kanya 60. Sabi niya, 60 lang ang pera niyo. Nahiya ako kasi 60 lang ang pera ko eh. Sabi ko, parang kanina may pera ito. Pero 60, di binigay ko. Sabi ko, pagpasensya ko na, nakakayaan mo, Father. Lahat na lang binigay niyo para makatulong. Tapos pag-akyat ko sa kusina, sabi ko, bakit 60 lang? Pagbukas ko, may 500 pa. Tinago ni Lord. Do not be afraid. Ano sabi ni Bishop Sok? Minsan magpaloko ka. Kasi diyan makikita kung gaano kababa ang iyong puso. Kasi kung niloloko ka, ibabalik ng Diyos sa iyo yan. Pero kung totoo ang kanyang sinasabi, nakatulong ka. Di po ba, ano? Hindi naman araw-araw yan. Hindi naman araw-araw. Pero pag kayo araw-araw na ganyan, abay mag-isip kayo. Oo. Ano sabi ng Santo Papa? Ha? Sa Tagalog, mas maganda eh. Ang katangahan ay isang biyaya. Sabi ng Santo Papa yan, oo. Hanapin mo sa English, syempre. Hindi na. Ang katangahan ay isang biyaya. Ngunit kasunod na sinabi niya, huwag mo lang aaraw-arawin. Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin na pakiramdam ng walang-wala. Second, do not forget that generosity is not about how much we have given, but how little we have kept for ourselves. Kasi magkaiba yung namimigay ka lang ng sobra at binibigay mo yung bahagi ng iyong pagkatao. Kung naalala po ninyo, ang balo, di ba, ang binigay, 2 piraso ng denaryo, pinuri siya ng Diyos. Bakit? Ang binigay niya ay bahagi ng kanyang pagkatao. Anong sabi ni Father Mario? Communion without a heart is nothing. Anong sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? No one is too poor that you have nothing to give, and no one is too rich that he has nothing to receive. Do not forget that. No one is too poor. Walang sino man sa atin ang mahirap na hindi tayo pwedeng magbigay, at walang sino man sa ating mayamang-mayaman na walang pangangailangan. Huwag mong antayin hamakin ka ng Diyos dahil sa iyong yabang. Inuulit ko, huwag mong antayin hamakin ka ng Diyos dahil sa iyong yabang. Paboritong-paborito ko itong karanasang ito, na kung saan sa isang reception ng kasalan, kwentuhan ng kwentuhan. Ayaw ko sanang tumabi. Ayaw ko umakyat doon sa presidential table kasi nagmamadali ako.
Gusto ko, pagkakain, alis na. Yun ang nanay ng kinasal. Pinababa yung mga guest of honor. Doon sa lamesang doon ako kumakain. Nakakainis yung ganon. Kasi ang hirap kumain, ang dami nagtatanong, di ba? Father, saan ka naka-assign? Di ba? Kain na lang. Gusto mo kumain lang. Kasi tanong lang tanong. Kaya lang natukso ako. Kasi ang gaganda ng damit nila. Ang gaganda ng damit ay mahirap yung parokya kinalalagyan ko. Pagkakataon na. So nagkwento ako. Pinahirap ko ang aking parokya na pag nakinig ka sa akin, maawa ka talaga. Maawa ka talagang ibababa mo ngayon sambalilot, pasdahat. Ganon. Ganda ng pagkakakwento ko. Aba, sabi ng isang mayaman, ay, ang hirap ng parokya mo, Father. Madami siguro magnanakaw dyan. Porke ba mahirap? Magnanakaw? Marami akong kilala. Ang yaman na, nagnanakaw pa eh. Di ba? Meron di kayo kilala. Ang yaman-yaman na, magnanakaw pa. Di ba? Sabi ko, hindi naman po porke mahirap. Magnanakaw. Yung iba nga po dyan, nakabarong nagnanakaw eh. Pagtingin ko, nakabarong siya, hindi ko na mabawi. Hindi ba? Tapos tumayo ako, pasensya na po kayo, nagmamadali ako. Alam niya nakasama siya ng loob. Alam ko rin nakasama ako ng loob. Matalas ang dila ako eh. After 6 months, 6 months lang pinasundo ako ng isang driver na di ko kilala. Father, pinasusundo po ko ni Sir So-and-so. Sabi ko, sino si So-and-so? Kilala niyo daw po siya. No? Sabi ko, sino kayo ito nagpapasundo? Nasaan po siya? Nasa Makati Med po. Gusto mo magpa-anoint? Sabi ko, ay, kilala ko po ang chaplain do, tatawagan ko. Father, kayo daw po ang gusto. Grabe. Nagpapa-anoint, namimili pa na mag-a-anoint, no? Ay, mahirap naman. Pag namatay, ikaw ang sisisihin, di ba, ano? Ay, di, sumama naman ako. Pagdating ko doon, Christmas tree, kung tawagin namin. Ano yung Christmas tree? Ang dami na nakasabit. Yun ang Christmas tree. Pasyenteng ang dami nakasabit. Payat na, payat. Tapos binabasa kong pangalan, di ko talaga kilala. Ano po, tinitingnan ko mo, di ko talaga kilala. Tapos sabi ko doon sa nagbabantay, ano po ba, nakakapagsalita pa? Opo. Gisingin ko ba, Father? Wag na, wag na. Dasal na, dasal. Nagising. Nagising. Father, naalala mo ba ako? Sabi ko, hindi po. Father, nagkasama tayo sa isang kainan. Naku, ang hirap nun. Bakit? Wala namang paring namatay sa gutom ngayon, di ba ba? No? Kain ng kain eh. Sabi ko, naku. Sa isang kasalan, ay, ilan lang yan. Ilan lang yan. Sabi ko, kasalan po saan? Doon po sa Quezon City. Sabi ko, ito yung nakabarong. Gusto ko sabihin, ano-ano ngayon? Buti nga, di ba? No? Ay, nag-sorry ka agad. Nag-sorry. Tapos umiyak. Umiyak. Ay di, napayak na rin ako. Di ba, no? Ano gagawin mo doon? Nag-sorry na eh. Di ba ba? Di? Napayak. Di. Kami humingi ng tawad sa isa't isa at kami nagpatawaran. Di ba ba? No? Anong sabi niya? Totoo ang sabi mo, Father. Kahit gaano kalaki ang pera mo, hindi ka makabibili ng ilang segundong dagdag sa buhay mo. Hindi ko po nalaman, Father. Stage 4 na ang aking colon cancer. Kaya ganun kabilis. Di ba? You do not know. So never be proud. And do not wait for the day that God will humble you. Again, my brothers and sisters,
Communion is our spirituality. Participation is our way of life. And mission is our character. Huwag kayong simba ng simba na hindi nyo nagagawa ang dapat gawin. Nakuha po ninyo? Pagkatapos nito, sana dalhin nyo sa inyong mga panalangin, Lord, ano po ang pinagagawa mo sa akin? You are not getting younger. You are not getting younger. Never be complacent. Again and again, I'm sharing this to you. Last year, everything was normal. Everything was normal. 3 weeks before the stroke, I had my blood test. Ano sabi ng doktor? You're so healthy. On September 17, 2022, nagmisa ng alas 7, nagkasal ng alas 3, pupunta sana sa kainan sa gabi, ngunit pagdating ng alas 5, stroke. Nagsimulang maduling, mamaya-maya wala nang pakiramdam ang kamay, maya-maya wala nang pakiramdam ang paa, buong katawan wala nang pakiramdam. In 15 minutes. In 15 minutes. Ganun kabilis. Don't wait for the day that God will strike you so that you will be shaken and start working. Maiksi lang ang buhay. Doon sa mga malalakas, huwag niyong kakalimutan, hindi kayo habang buhay na malakas. Doon sa matatanda na, huwag kayong magpabaya, malapit na kayo. Huwag niyong sayangin ang inyong mga panahon. Di po ba? O bakit? Ano sinasabi ko palagi? Ang matulog mamaya, kapangyarihan mo yon. Ang magising bukas, hindi mo alam. Di po ba, na? Sapagkat maraming nagplano kahapon, hindi nagising ngayon. At maraming nagplano kaninang umaga, hindi nakarating ngayong gabi. Hello? Naintindihan po ba ninyo yon? Ha? Maraming nagplano kahapon, hindi nagising ngayon. Maraming nagplano kaninang umaga, hindi nakarating ngayon. Bakit? Ang matulog ay nasa iyong mga kamay. Ang magising ay nasa Diyos. Kaya nga, palagi ko itong kinukwento, ang aking yumaong spiritual director. Wala siya sa breakfast. Pinasundo siya sa akin. Pagbukas ng pinto, bihis na bihis. Naka-Roman collar. Nakasuit. Nakapantalon, nakamedyas. Na hindi naman niya ginagawa iyon. At sabi ko, Father Ben, may lakad pala kayo. Ba't di niyo sinabi? Sabi niya, wala akong lakad. Oy, bakit kayo bihis na bihis? Hindi kayo sumama sa breakfast. Ano sabi niya? Kagabi kasi, nahihirapan na ako huminga. Nagbihis na ako. Para kung datnan niyo man ako ngayong umaga, hindi nakakahiya. Maganda din yun, no? Kaya aking paalala sa inyo, magbihis mamaya. Bakit niyo ako pinagtatawanan? Feeling niyo, sigurado kayo bukas? Huwag niyo nga hamakin ang Diyos. But hopefully, you have something in mind, knowing the mission you have, so that you will be given a chance
to wake up tomorrow. Naintindihan po ba niya? I hope you have the mission in mind so that you will be given a chance to wake up tomorrow. Di ba? Kaya nga sa Greenbelt, wala na tayong ball ng Bible passages. Kasi kayo, pili kayo ng pili. Ang hirap gawin nun. Kuhain 3. Ay, hindi ito. Ay, hindi ito. Ay, ito. Anong ginawa ko? Pinalagay ko yung passage na, you fool, I will take your life tonight. Simula nun, wala nang dumampot. O hindi nyo na kailangan damputin. Ako na magsasabi. Magbihis ka. At sabihin mo sa mister mo, halikan mo ng pagkasarap-sarap. Iapusin mo ng mahigpit na mahigpit. At sabihin mo, mamimiss talaga kita. At nakikinig ang mister mo ngayon. At sasabihin niya, bakit ka nagpapaalam? Ang sagot doon, hindi ako nagpapaalam. Baka kasi ikaw ang bukas wala na. Again, my brothers and sisters, Advent has 3 aspects. And the Advent of synodality has communion, participation, and mission. Let us pray. Ama naming mapagmahal, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang tumawag, Panginoon. Ikaw ang patuloy na nagbubukas ng aming mga tenga, puso at isipan. Nawa, Panginoon, na dinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig. Nakita namin ang mga bagay na dapat naming makita. At higit sa lahat, magawa namin ang mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Panginoon, kilala mo ang bawat isa sa narito. Idinudulog ko po sila sa inyo, Panginoon, saan man sila nanggaling. Alam mo ang buhay na pinagkaloob mo sa kanila. At alam mo ang kanilang mga katangi-tanging katangian. Alam mo rin, Panginoon, ang haba ng buhay na mayroon sila. Nasaksihan mo ang kanilang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Idinudulog ko po sila sa inyo. Hipuin mo sila, Panginoon. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa kanilang may karamdaman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, pagalingin mo sila. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, palayain mo sila sa kanilang mga karamdaman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, panumbalikin mo ang kanilang mga kalusugan. Nawa po'y gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo po ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Idinudulog ko rin po ang kailang mga pamilya. Nawa po ang kailang mga pamilya saan man naroroon ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Panginoon, kalingain mo po ang matatanda. Lalong-lalo na sa darating na Pasko. Ang mga nalulumbay, ang mga nauulila,
ang nauubusan ng lakas. Panginoon, nawa po'y kalingain mo sila. Idinudulog ko po mga kabataan, Panginoon, lalong-lalo na ang mga ayaw makinig. Nawa po'y tawagin mo sila. Nasa gitna ng kailang katigasan ng ulo, patuloy mo silang binibiyayaan at pagkalooban ng magandang kinabukasan. Ang bawat isa, Panginoon, ay may kanya-kanya mga panalangin. Kayo na po ang magkaloob. Kung ano man po ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng kanilang mga buhay, kayo na po ang magbigay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, at aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo po ang bawat isa, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Can we sing the Our Father? Let us all rise and close this evening by singing the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. give us this day Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Magandang gabi po sa inyong lahat.